Hey guys, what's up? My name is Sean William. Today, tara pag-usapan natin ang hanggang ngayon ay walang kamatayang bangayan between Yorme Isko Moreno at itong si Congressman Joel Chua. So basically, ayon nga dito sa sinabi ni Congressman Joel Chua, ito daw si Yorme ay kahol ng kahol. Well, let's see kung sino yung kahol. Guys, kung maalala nyo ba, sinabi nga ni Yorme Isko Moreno nung siya ay before maupong mayor ng Maynila, sinabi niya lilinisin niya ang Maynila at meron na daw pong gobyerno ang Maynila. So, naging controversial po ang pagdidemolisyon ng barangay hall dyan sa Maynila, no? Na ikinainis, no? Nito ni Congressman Joel Chua at sinasabi niya na marami naman daw, no? Na mga barangay hall, pati pulis. Mga satellite office siguro ng mga ng pulis yun na makikita mo sa bangketa. Yun na nga alam mo nang mali, bakit mo pa ginaya? And the worst part, abogado ka and you should know about that, diba? Ngayon, even before we get into the details, panoorin muna natin ang interview ng Billionaire.com dito kay Congressman Joel Chua. Tahol ng tahol na parang aso. Yan ang banat ni Manila Representative Joel Chua laban kay Manila Mayor Isko Moreno, kaugnay ng pagpapahinto nito sa ilang construction projects sa lungsod. Para bigyan linaw ang isyong yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua. Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, you've called him a bully at sabi niyo po ay selective siya sa mga proyektong pinapatigil niya. Tingnan niyo, bakit ganito na lang kainit ang paninita ni Mayor Isko sa inyong proyekto na Sentro Komunidad sa Santa Cruz, Manila? Simple lang po ang sagot. Dahil ako po ay hindi yan naging kakampi o kaalyado noong nakaraang eleksyon. Pero Congressman, ang sabi ni Here's the funny part, no? Dahil ba hindi kayo magkaalyado, dahil ba kayo ay hindi magkasama sa isang partido, sa tingin mo ganyang kababaw si Yorme? I really don't think so, honestly, no? I really don't think so. Kasi there was a part of this interview na mismo siya nagsabi kung may problema o kung merong mga pagkukulang, edi itama, no? Or, what do you call that? Magko-comply naman daw sila. So, ibig sabihin, from the very start, si Yorme, nakakita ng mga lapses ninyo, and yet, sinasabi mong pinag-iinitan ka niya dahil lang sa ikaw ay hindi niya kapartido, which is defeat your statement, no? Diba? Kung nagko-comply ka dun sa mga requirements na kailangan, regardless kung kayo ay magkasama sa partido o hindi, I really don't think that Yorme Isko Moreno will just, just do what he's doing right now. I really don't think so. No? I cannot agree with that. Tuloy tayo. Na the reason why... Who's ready to hatch some cool pets? Tigil ang proyektong ito ay dahil wala raw itong demolition permit at walang construction permit. Is this the case, sir? Alam po ninyo, sa akin pong paniniwala, kung sakasakali man pong mayroon pong problema, dapat po dyan ang tinatawagan niya yung tamang ahensya, yung DPWH. Dahil yan naman po ang implementing agency niyan at yan itrabaho po ng implementing agency na kumuha ng kaukulang mga permit kung kinakailangan. Pero ang problema nga dito, Congressman Joel Chua, ikaw yung tinuturo. Diba? So, ikaw yung kino-call out ni Yorme Isko Moreno. Dahil project mo daw ata yung doon.
'Di ba? Ito yung mahirap eh. 'Di ba? Ito yung nagiging problema natin. Ako naawa ako sa DPWH sa totoo lang. Yes, they are the implementing agency. Yes, sila yung binibigyan ng budget. Kasi ganito nangyayari guys, no? Pag-aralan natin ng konti. Etong mga to, which is sinabi rin dito ni Congressman Joel Chua, no? Sila lumalapit lang sa DPWH. So pag may mga proposed project sa kanila, pinalalagyan ng pondo ng House of Representative yun para magkaroon ng item doon sa GAA na inaano para sa DPWH. Kumbaga, when it comes sa budget, 'di ba? Syempre, kailangan may particular na project na babanggain yung pondo na ibibigay ng House of Representative. So technically, sabihin na lang natin, ipinaglalaban ito ni Joel Chua dahil siya mismo, no, ang nagsabi ng ginagawa nila yung para sa DPWH na may proyekto siyang ganito. Okay? Is there something wrong about that? I really don't think so. Wala naman siguro. Pero the fact na pag ikaw ay tinuro ng implementing agency o kung sino man, 'di ba, na nandiyan sa construction site, may mali ba si Yorme Isko kung i-call out ka niya? Man po. Kung maalala po ninyo at sa mga kababayan po natin, ito po ay sinimula noong 2020. Nung predecessor ko po, nung mas nauna pa po sa aking congressman, si Congressman Yul Serbo. Pero nung panahon pong yun, bagamat siya yung magkakampi, magkaalyado po sila. Si Mayor Isko rin po ang mayor nun. Habang ang congressman nun si Yul Serbo, bakit po nun hindi nila hinihingan yung mga permit? Ito naman, tinuloy ko lang. Dahil kinapos po ito ng pondo, hindi po ito Okay, sinabi rito, I wanna be fair with Congressman Chua. Sabi niya hindi daw hiningin ng permit si dating Congressman Yul Serbo. Alam mo, pagdating sa mga ganyan, 'di ba? Kung totoo yung kiniklaim mong ikaw ay nabubuli or what, pakita ka na resibo. 'Di ba? Pakita ka na resibo. Na totoo yung sinasabi mo, iharap mo si Yul Serbo. Yun siya yung magiging resibo mo. Iharap mo si Yul Serbo at sabihin ni Yul Serbo na hindi siya hiningan ng permit ni Yorme. Tayo, at nung nagkaroon po ng pagkakataon, ito nga pong 2024, akin pong ito'y pinakisuyo at tayo naman po ay napagbigyan. Di ba? Pinakisuyo para mapondohan. Now, here's another thing, no? Ayon nga kay Joel Chua, medyo balik tayo ng konti. I-means natin yung mga words niya. Ayon sa kanya, ito daw ay inumpisahan ni Yul Serbo. Tama? Okay. So, ibig sabihin, kung inumpisahan to ni Yul Serbo, there's a big possibility na nagkapondo na to back in 2020, ayon, based dito sa sinasabi ni Joel Chua. Kasi bilang konsehal, di ba? Hindi ka naman magiging congressman kundi rin dahil kay Yorme Isko Moreno, di ba? Sinuporta ka ni Yorme Isko. Okay? So, isa yun. Tapos, ngayon for 2024, pinakisuyo niya. So, ibig sabihin, para mapondohan. Ito po'y magandang proyekto na mapapakinabangan po ng distrito. Kung ang simpleng permit lamang po ang magiging sagabal, ako po naniniwala, ito naman po ay maiayos nila pero hindi naman po niya kailangan magbida-bida doon na para pong merong gera. Imagine mo that we're talking about 2024 and now it's already 2025. So, ibig sabihin, you know for a fact na kailangan yung mag-apply ng permit. Diba? Tapos wala din kayong demolition permit. So ngayon ang may kasalanan dahil hinahanapan kayo ni dahil nagsascrub, no? Si Yorme Isko Moreno, lumalabas na siya pa may kasalanan ngayon.
na itinatama niya yung mali doon sa mga ginawa niyo nung panahon na wala siya. Na tinolerate kayo doon sa mali sa panahon na wala siya. Ngayon na tinatama kayo, kayo pa ngayon ang biktima. Kayo pa ngayon ang nagsasabing, bida-bida si Yorme. Para ano pa't sinabi niya na may gobyerno ng ang Maynila kung hindi niya aayusin ang mga proseso dyan. Na pinuntahan dahil ito po yung programa ng national government. Ito po yung nakalagay, ang pondo nito nakasaad po sa GAA. See? So, ibig sabihin, it was his project. 'Di ba? Na inilapit niya. Kaya nagkaroon ng pondo yung project na yan. Tapos sasabihin niya, so bakit ko ini-emphasize to? Tapos sasabihin niya, isisi daw sa DPWH. So this project, sir, is a legitimate project. Funded din po ba ito ng DPWH? Tama po, dahil hindi naman po implementing agency ang mga congressman eh. Ang trabaho lamang po namin ay makisuyo sa mga... See? Hindi sila implementing agency, pero trabaho lang nila is makisuyo. Mga implementing agency sa mga national government na mga pangangailangan namin. Kagaya po noong nakaraang buwan, ako po ay nagpunta sa DILG. Tayo po ay nangihingi ng ambulansya at saka ng fire truck para sa distrito dahil sunod-sunod po yung sunog dito. So ito po ay wala namang pinagkaiba. So ang tanong dyan, trabaho ba yan ng congressman? Pupunta ka sa mga government agency. Tanong lang natin, ano? Trabaho ba yan o nakalagay po ba yan sa mandato ninyo sa Constitution? Na pupunta kayo sa mga government agencies tapos hihingi kayo ng pabor dito sa mga implementing agencies na to, dito sa mga government agencies na to. Trabaho nyo ba yan sa congressman? Di ba nakalagay lang doon? Kaya nga, lawmaker ang tawag sa inyo eh. Hindi naman kayo tinawag na tagahingi ng tulong sa mga government agencies. Diba? Sa ginagawa po natin. Congressman, meron din daw kayong proyekto na Barangay City Hall na nakatayo sa sidewalk. Tama po ba ito? Na-mention niyo po sa previous interviews na meron ding ibang mga Barangay City Hall na ganun din ang situation, nakatayo din sila sa sidewalk, pero ang proyekto nyo ang pinatigil. 90% po ng barangay hall sa buong Manila nasa sidewalk. Kahit umikot po kayo. Dahil wala naman po dito talagang masasabi po nating legitimate na space para po sa mga barangay. Maswerte lang po yung iba kung meron po itong mga maayos. In fact, pati nga po yung police station dito sa Manila ay nasa sidewalk din. Puntahan po ninyo yung police station. Antos, makikita po ninyo, nakabalandra dun, nasa sidewalk. Yun yung nakakatawa eh. Ayon nga kay Joel Chua, kay Congressman Chua, about 90% daw ng mga barangay hall sa Maynila ay nasa bangketa. Tama rin naman yung sinabi ni Yorme. Alam mo nang mali, ginawa mo rin. 'Di ba? Tama ba yung ginawa ni Isko Moreno na pag-iba yung yung building na yun? Yes. Tama yun. Alam mo ako, may kaibigan ako, no? And matagal ko na rin naman na-share sa inyo na matagal na naging barangay chairman ang daddy niya. Ngayon, kuya niya na yung barangay chairman. Napakapayak lang ang kanilang ng barangay hall. Napakapayak at talaga namang napakasimple lang. Pero hindi nakabuild sa bangketa. Diba? Hindi nakatayo sa bangketa. Bakit? Ang bangketa po kasi ay kinoconsider as right of way. Chinek ko nga, sabi ko, tinanong ko si Google, sabi ko, Google, building over a public pavement in the Philippines is generally not allowed under the National Building Code
Code PD 1096 and related local ordinances. Bakit? Ayon nga rito, ang public pavement daw ay kinukonsider as a road right of way, which reserved for pedestrians and vehicular access. Ayon na nga rin sa National Building Code requires that all construction must comply with site requirements that ensure safety, sanitation, and accessibility. And local government enforced zoning ordinance and right-of-way regulation, which prohibits encroachment of sidewalks, streets, and other public spaces. Diba? Oh. Unauthorized construction over a pavement can be declared as a nuisance or illegal obstruction, subject to abatement or demolition. So tama lang naman yung ginawa ni Yorme. Diba? Pinag-ibahan niya yung building na yon. At pwede rin naman magsampa ng administratibo o kriminal itong si Yorme kung sakaling gugustuhin ng City of Maynila. No? Kung mag-a-agree ang mga konsehal na once na mapag-aralan nila yon. Apart from that, is there any possibility na siya ay ma-disbar? I don't think so. I'm not even sure if Yorme Isko Moreno is interested, no, na mag-file ng disbarment case against dito kay Yorme sa mali niyang ginawa. Alam mo nang mali eh. And yet, ginawa mo pa rin only because ginagawa ng iba. So, tama rin naman talaga yung ginagawa ni Yorme Isko. Diba? And yet, ikaw pa yung merong lakas ng loob na sabihin na si Yorme tahol na tahol ng tahol at pabida. Hindi siya pabida. Diba? Ang maganda pa dyan, pag pina-audit ni Yorme, ayun nga mali ni Yorme, pinademolution niya kagad eh. Ang pinakamaganda sana ginawa ni Yorme, pina-audit niya yung pagkakatayo ng building na yan, kung aabot talaga ng 19 million. Diba? At the same time, ito yung para sa akin, this is just my opinion. Before pina-demolition ni Yorme yun, diba? Nag-file muna sila ng complaint sa Office of the Ombudsman. So ang punto po natin dito, kung talagang seryoso po siya sa kanyang mga nais, dapat lahat po pag-iba niya. Hindi yung pinipili lang niya, yung mga proyekto na pinatayo ko. Bakit po yung 2nd District, 3rd District at 6th District na mga nakalaban niya? Alam mo, so far, no, I haven't seen Yorme call out Congressman Abante. So far, hindi pa. Pero dito sa interview ni Joel Chua, he is dragging Congressman Abante sa issue nilang dalawa. So it seems like para siyang naghahanap ngayon ng kakampi dito sa dalawang other congressman. Diba? Remember, itong tatlong congressman na to, pare-parehong may issue kay VP Sara Duterte. Yun lamang ang kanyang ginigiba. Yung 4 at saka yung 5, yan po, nakalaban po niya yan. Pero yan pong dalawang yan po kasi ay lumapit po sa... Alam mo dito daw ay magsalita si Jojo, parang bata. No? Yung bata na pag pinalo mo, sasabihin niya, bakit ako lang pinalo mo? Hindi mo pinalo yung mga kasama ko. Hindi mo pinalo mo. Oh. Tama lang din yung sinabi ni Yorme. Iyakin niya talaga ito si Joel Chua. Kasi ang gusto niya, una, mandamay pa siya ng iba. Pangalawa, iiyak siya na kesyo bakit sa kanya lang ginagawa at hindi ginagawa sa iba. Baka ikaw pa lang naumpisahan. 'Di ba? Pero kung totoo ba yung sinasabi mo, there are a lot of Manileño, no, na makikita yung difference. So kumalma ka. Ikaw lang ang naumpisahan. 'Di ba?
kanya at nagmano sa kanya. Yun po kasi ang gusto niya. Magluluhod po kami sa kanya. Na akala po niya. Bakit hindi ka lumuhod kung kaya mo bang lumuhod, 'di ba? Parang Panginoon siya. Sa tingin niyo po ba nagpa-publicity stunt lang Alam mo, lumalabas tuloy na mas may lakas itong si Yorme Isko kumpara sa kanya. Kasi nagngangak-ngak siya ng ganyan. 'Di ba? Kung walang impact tong si Yorme, malamang sa malamang, hindi 'to nagre-react ng ganyan. ang si Mayor Isko, Congressman? Kung permit lang po ang kinakailangan na proyekto ng national government, bakit po kailangan gumawa po siya ng malaking eksena? No, in the first place, bakit kailangan umabot na i-call out kayo ni Yorme Isko Moreno when in fact, no, napaka-basic requirement na kailangan meron kang mga permits. Dahil ba kayo ay powerful, kaya feeling nyo exempted kayo dyan? Diba? Of course not. It should not be. Oh. Imagine mo, i-call out lang kayo dahil lang sa permit na hindi nyo ginawa. Diba? So, alam nyo na meron kayong ginawang mali. Alam nyo meron kayong ginawang hindi tama. Samantalang ang makikinabang naman po dito yung Tama. Ngayon naman, kakalad ka rin niya yung taong bayan. Ito po sa mga taga 3rd District, kung bakit po yan ginagawa ni Yorme Isko. Diba? Itinatama lang po niya yung mali. Hindi niya po sinisikil sa inyo yung para sa inyo, yung para makakabuti sa inyo. Alam niya yan. Kaya nga niya po ginagawa ito, para nga ito yung sa ikabubuti ninyo. Dahil importante po na meron pong building permit. Diba? Yan ang ni Isko Moreno. Yan ang requirement nila dyan sa Maynila eh. Hindi porket project yan ng DPWH o project yan na inilapit ng isang kongresista, bigla na lang kayo may exempt sa mga sa mga building permit. Napaka-importante po ng building permit. Di ba? Oh. Alam mo, sa totoo lang, minsan iniisip pa rin, bakit nga ba kailangan ng building permit? So, sabi nga dito, what are the key purposes of a building permit? Number 1, it is about public safety and welfare. Okay. Number 2, compliance with building codes. Number 3, health and environment standards. Number 4, controlled development. Then legal authorizations, followed by ano ba daw yung mga ini-ensure ng isang permit. Structural integrity, fire and life safety, accessibility, land use, and zoning. So, kaya naman pala hindi sila nagko-comply sa building permit because of land use and zoning. Do you really think ang City of Manila magbibigay ng building permit? Tapos, kasi I remember nung nag-apply nga yung nanay ko ng building permit ng pinapagawa itong bahay namin. Pumunta pa rito yung mga Pumunta pa rito yung mga taga-munisipyo para lang makita nila kung ano yung ng lupain. Diba? Ngayon, kung nagkaroon ka ng building permit, sa tingin nyo ba allow na magpatayo siya doon ng na barangay hall sa isang bangketa? I really doubt it. Diba? I don't think so. Tapos ngayon,
Kakalad ka rin dyan yung taong bayan. Distrito ko. Dinideprive po niya ang distrito ko. Ang Paano dinideprive ang isang bagay na itinatama? Diba? Dapat you should know that. Kasi una-una, abogado ka eh. That's the reason, that's the very essence kung bakit ka napunta sa kongreso dahil meron kang knowledge sa mga batas. And this is very basic for someone like you. And yet, ikaw pa yung nangunguna sa hindi pag-comply nitong mga requirements na nire-require mismo ng City of Manila. issue po ngayon ay ghost project. Ang dami pong O, diba? Para hindi na mabaling sa kanya yung topic, kinaladkad niya na ngayon yung ghost project. Oh. Wala pa tayo sa exciting part. Paano naman kung si Yorme Isko, pumunta na dun sa punto na yun? Mag-iiyak ka na naman. Ibang topic na naman yung gusto mong pag-usapan. This is, fact check lang tayo. Ikaw yung ikaw yung chairman ng good governance. Sige nga. Oh. Ikaw yung chairman ng good governance. Anong ginawa mo kay VP Sara Duterte? Anong ginawa niyo dun sa ibang mga Duterte allied allied supporters? 'Di ba na dating government official? 'Di ba ginisagisa niyo? Tapos ngayon na kayo yung ginigisa sa sarili niyong mga mantika. Ano nangyari na sa inyo? Nagsisigaw na kayo na yung biktima. Nagsisigaw na kayo ay sa totoo lang, wala pa doon sa part si Yorme na siya ay, nag-uumpisa. Mabait pa siya niyan, sa totoo lang. Mabait pa siya niyan. Gagalit sa flood control na puro ghost project. Ito po mga legitimate project. Bakit po niya, ito namang legitimate project, pinagigiba niya? Saan po ba talaga kami pupunta? Bakit? Ang ghost project ba? Yung mga ghost project ba na yun, hindi legitimate? Ang problema nga natin, meron din kayo hindi ginagawang tama dito sa mga sarili niyong project. Akala ni Congressman Joel Chua, madadala niya tayo sa mga ganitong drama niya. Unfortunately, hindi. Kasi ang nangyayari, yung mga sinasabi niya, ibinabalik din natin sa kanya. Diba? Ang sinabi po ni Mayor Isko Moreno, ipinapatupad lang daw po niya ang batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Ano pong batas ang pinapatupad niya? Selective justice? Yes, just a few minutes ago, I was giving you some insights about the National Building Code. Hindi ba batas ang National Building Code para kay Joel Chua? So, ano pala sa kanya ang National Building Code? Wala lang. Policy. Rules and regulations. Abogado yan, You should know that. Ang ibig po bang sabihin, yung ibang distrito exempted sa batas na gusto niya ipatupad? Wala siya kailangan, again, walang kailangan ipatupad na batas walang kailangan na bagong batas, walang bagong batas ang kailangan ipatupad ni Yorme when in fact, there is an existing law about what he did. That is in violation of the National Building Code. So, in response to that, anong ginawa ni Yorme? By the power vested in him, pwede niyang ipademolition ang mga building na hindi dapat itinatayo. Diba? Ano para sabihin ni Yorme na itinatama niya ang mali? Na may gobyerno na ang Maynila kung hindi niya gagawin kung ano yung tama. Ano yung very, very basic na unang-una natututunan natin sa law school, Congressman Chua?
Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Diba? Yung mga kakampi po niya, exempted sa mga batas na kanyang pinapatupad. At yung sa amin lamang ni Congressman Valeriano at ni Congressman Benny Abante, yun lamang ang dapat na strictly ipatupad sa batas. Actually, si Benny Abante is busy with Mayor Magalong. Tapos kinakaladkad mo si Congressman Abante. Diba? So far, hindi pa umaabot doon si Yorme Isko. Sa'yo pa lang. Yan po ba yung klase ng paggogobyerno ang gusto niya? So moving forward, Congressman, ano na po ang mangyayari dito sa mga projects na pinatigil ni Mayor Isko? Tayo po, syempre, sinabihan ko po ang DPWH, maski noon pa man po, sinasabi ko kung anong mga kinakailangan na i-comply ninyo. Pero alam po ninyo, marami po talagang mga decided cases ang ating Korte Suprema na yung mga national project, hindi po yan dapat pinahihinto. So, ibig sabihin ba ni Joel Chua na tuloy-tuloy lang yung pagpapagawa ng mga ghost project ng hindi naman ng DPWH, but tuloy-tuloy lang yung paggawa ng ghost project? Kasi it's under flood control. Tingnan mo yung interpretation ni Joel Chua na pinapaintindi niya sa taong bayan. Are you saying that the Supreme Court is supporting na dapat hindi pinapatigil ang construction ng isang government project kahit na merong mali, kahit merong anomalya? I'm not saying meron sa'yo, Diba? I'm not saying meron sa'yo. The thing is, kung merong mali, may nalabag, dire-diretso lang ba dapat? Yung ba ibig sabihin ng Supreme Court? Doon sa kanilang mga sinasabi mong decided case. Sana nag-cite ka para nabasa natin at naintindihan din natin whether or not, or pwede nating sabihin, we concur or we have a dissenting opinion about that. Diba? Ito po kasi ay pondo ng taong bayan. Ito po hindi naman namin pare-parehas pondo to. Alam po ninyo kung kaya nga hindi nyo pare-parehong pondo. Kaya ang ginagawa ni Yorme, itinatama niya yung mga bagay dahil hindi nyo nga mga pondo at pera yan ng taong bayan. Diba? Kami po talaga, ito pong pagkatapos po ng eleksyon, ito po hindi na po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Ito po tungkol na sa mga mamamayan namin. Itong sinasabi ni Joel Chua, it doesn't make sense anymore. No? It doesn't really respond to the question or to the inquiry. The fact remains na there is something lacking, there is something wrong, kaya tinatama ni Yorme. So, between Yorme at ikaw, sino ba ang tunay na kahol ng kahol? Diba? Kasi the best thing na dapat ginawa mo, instead na nag-respond ka, publicly sa pagko-call out sa'yo ni Mayor Isko, the first thing that you have to do, or at least you need to do, is visit his office and ask him things. Since pumupunta-punta naman pala kayo sa mga ahensya ng gobyerno, so bakit hindi ka pumunta ng DPWH at ipaayos mo kung ano man yung hindi nila ginawa? Unfortunately, it's already too late. Diba? Again, babalikan natin yung sinabi ni Isko Moreno. Sabi ni Yorme, ngayon na kayo ay nabibisto, nagkakaganyan na kayo. Diba? Nag-iiyakan na kayo. Kulang na lang sabihin ni Yorme, wala pa tayo sa exciting part. Nag-uumpisa pa lang tayo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Between dito sa feud, ni Yorme Isko, at saka ni Joel Chua.
Sino mas paniniwalaan nyo? Nakahol ng kahol. Si Joel Chuya ba? O si Mayor Isko? I'll see you in the next video, guys.